ng ating paksa ang pagtatagumpay ng mga kaanib na magaganap sa araw ng paghuhukom bilang kaganapan ng pangako. Na kung saan ating pong mapapansin dyan yung salitang pagtatagumpay na magaganap sa araw ng paghuhukom. Kaalinsabay ng marami nating mga katuruan dito sa mga nagdaan nating mga buwan ng pag-aaral na ninanais po nating maitanim sa pagpapahalaga sa kaisipan ng bawat isa, hindi lamang po sa ating mga datihan na, yung tinatawag ng mga sabihin na natin, tayo matatanda na sa paglilingkod, ang ating ngayong focus of interest ay ang ating mga kabataan. Sigon na rin po sa lumalawak na iba't ibang mga pananampalatayang daladala ng maraming mga relihiyon na palagay ko naman hindi niyo po pagsasawaan na laging marinig sa akin. At ito naman ay darating din sa inyo pangasiwa. Kayo rin mismo ay magtuturo nito na bagaman may mga temang nagkakaulit-ulit. Ano po ba yung mga ulit-ulit? Yung ating pong inuulit sa mga kapatid na ang tinatawag na pagtatagumpay ay nasa dulong bahagi ng ating paglilingkod. Doon po sa tinatawag na araw ng paghuhukom bilang ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos. Bakit po ba nagkaganon? Bakit natin ito kailangang ituro at paulit-ulit na maitanim sa isipan ng mga tao? Sapagkat ngayon po ay laganap yung katuruan na araw-araw ay katagumpayan. Sabi po ng maraming mga tagapagturo, basta ikaw ay mabuting tao sa araw-araw, araw-araw ay magtatagumpay ka, yung tinatawag na pangako ng Diyos ay araw-araw daw ay ibinibigay. Pagka naging masikap ka sa araw-araw, sa araw-araw din naman anya ang pagbibigay ng katagumpayan. Pagaman sa buhay po natin sa mundong ito, talagang hindi po nawawala yung success stories in our everyday lives. Yung sa ating pong buhay material, talaga namang napatututuhanan din. Na totoo naman, na kapag masikap ka, masipag ka, ay mayroong mga pagtatagumpay na tayo po ay natatamo dito sa buhay natin. Pero kailangan malaman, matutuhan ng mga kapatid, na bukod po sa mga pang-araw-araw na pagtatagumpay, ay meron tayong pinakamahalaga at pinakamalalim na pagtatagumpay na dapat pangarapin sa buhay. Yan po yung kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Hindi na po tayo masyadong pakalalawig. Ating pong papasukin na ang mga simulang bahagi ng ating pag-aaral. Saan po ba itinulad ng Diyos ang kanyang mga lingkod at bakit kailangan ang pagtatagumpay? Basahin po natin ang unang talata, Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ito po ang tunay na katotohanan talaga ng buhay. Sabi nga po natin kanina sa ating pang-araw-araw na buhay, ay meron tayong ginagamit na mga kategorya doon sa salitang paglaban at pangangasiwa o pagtatagumpay. Unang-una, sa paghahanap buhay na lang, talagang nauubos ang isipan, ang lakas, ang pagsisikap ng tao doon pa lang sa buhay na material. Talagang maririnig mo sa mga tao yung nagbungaan niya ang aking pagsisikap noong araw, anya. Ako'y naging masikap, ngayon ay aking inaani. Nila ang magandang bunga ng pagtatagumpay. Nandyan ang mabuting kapalaran, sinasapit ng mga tao, kung ilan dyan ay mga kapatiran natin,
ng mga gumagraduates po sa kolehiyo. Marami po yan. Ngayon kasi very progressive na ang mga panahon. Nagmula sa ika nga mahirap na takbo ng buhay ng mga unang panahon. Ngayon po naman unti-unti nang umuunlad ang katalagahan ng buhay. Lalo pa ngayon, marami ng paaralan, especially dito po sa lugar namin, sa Bulacan, marami na pong inopen ng mga colleges, universities na libre. Kaya marami po nakakatapos. Sabi nga po dito, pag hindi ka pa nakatapos, tamad ka na lang talaga. Dahil kalapit bahay na lang ang mga paaralan. So, yun po yung mga sample lamang ng pagkaubos ng oras ng tao dito sa mundo, na maraming nag-aakala na ang nagiging paglaban o yung pagmamaniobra ng oras at ng buhay nauubos lamang puro sa material. Gaya po na sinasabi ko, sa buhay lamang na ito tayo naniniwala at umaasa sa Panginoong Jesucristo. Tayo yung kahabag-habag. Because there are lots of people na ang focus ng kanilang pagsusumakit, pagiging masigasig, pagiging masikat, ay puro lamang sa pagtatanggol, pagsasaayos at pangangasiwa ng kanilang hiram na buhay sa mundong ito. Marami po sa mga tao ang nagiging implikasyon o ang nagiging definisyon ng pagiging matagumpay ay yung pong nararamdamang success o pagtatagumpay dito po sa buhay sa daigdig. Hindi natin masisisi sapagkat meron naman talagang taong sikap ng sikap. Talagang hindi rin naman matatawaran ang pagiging masigasig, pero dumarating talaga yung malungkot na pangyayari hanggang sa lumao na ang mga pangyayari ay hindi pa rin nagtatagumpay. Kaya naman sa puso at diwa at pagpapahalaga ng mga tao ay isa sa napakatamis na ani ng pagdadala ng buhay ay yung pagdatagumpay. Mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay sa mundong ito. Ngunit, ang sabi po ng talata, kung tayo man sa buhay natin, meron tayong mabibilang na mga maliliit at malalaking mga katagumpayan, mga pagiging mga pagkakaroon ng hindi man yung talagang tunay na masarap na buhay, hindi man yung tunay na masayang buhay, talaga namang sa panahon ngayon yung ligtas ka lang sa mga mabibigat na mga karamdaman isang uri na ng pagtatagumpay. Yung sa araw-araw magising ka ng masigla at nakapagsasalita ka pa at nakapag-iisip ka pa ng maayos sa isang uri na ng matamis na pagtatagumpay. Ngunit kinakailangan ipaalaala sa ating lahat at na tayo rin kinakailangan nating maalaala na above all of this success, bukod pa sa lahat ng mga pagtatagumpay na ating maaaring maranasan sa material nating buhay, kinakailangan makilala natin na hindi pa yun sapat sapagkat ang tunay na pakikipaglaban, ang pakikibaka ay laban sa kasamaan, laban sa namamahala ng kadiliman. Ito, at yan ang one of the focuses ng ating mga tao, matanda man o bata. Yan ang dahilan kung bakit tayo may relihiyon. Kung sa buhay man, sa labas na iglesia, yung buhay nating pang-araw-araw na buhay, marami tayong katagumpayan, hindi natin dapat na makalimutan na magpatuloy sa pagsisikap sapagkat mas matindi yung ating kalaban. Yung tunay na kalaban sa mundong ito, hindi lamang yung paghihirap ng tao, kundi yung pagsama ng espiritu at pagsama ng kaluluwa. Anong katunayan po na ang digmaan ay hindi lamang sa laban sa bansa. Ngayon ay maraming mga bansa pa rin yung mga nagdidigmaan. Hindi pa rin matapos-tapos ang alitan at samaan ng loob ng mga Kristiyano at Muslim hanggang sa mga pagdidigmaan ng mga iba't iba pang mga lahi mula sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit, ang lalo pa rin hindi nawawala sa mundong ito ay yung digmaan laban sa Diablo. Pakinggan natin, 1 Pedro 5:8.
Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Sa araw-araw po ng buhay ng tao, marami kang maririnig na mga pag-atumal, mga reklamo sa buhay, mga pagdama ng hindi mabuting antas ng pamimisaysay ng buhay. Maraming tao nagrereklamo. At sa bawat pagtitiis ng tinatawag na mga sakit, sabi nga ni Brad Randy kanina, mga pain, mga problema ang dumarating. Ang lagi pong namumutawi sa bibig ng mga tao, Panginoon, alam ko na ako'y sinusubukan mo, Panginoon. Ang aking pagdarahop sa mga panahong ito ay aking tinatanggap sapagkat alam kong ikaw ang gumagawa nito. Minsan po parang nangyayari, nagbibintang pa tayo na Diyos ang gumagawa sa atin ng paghihirap. Marami po sa tao, pangkaraniwan na po yan, na kapag sinasabing, kapag may pinagdadaanan, ang tawag po dyan may pinagdadaanan. Ano po sinasabi ng kaibigan? Sasabi po, hindi ka niya bibigyan ng Diyos ng mabigat na pasanin nang hindi mo kakayanin. Ano po ibig natin sabihin? Madalas na pagbibintangan natin na ang kalaban natin sa mundong ito ay Diyos. Madalas na iisip natin na ang nagbibigay sa iyo ng hirap ay Diyos. Madalas na pagbibintangan natin na ang nagdudulot sa iyo ng hindi pagtatagumpay sa mundong ito ay ang Diyos. Iniisip natin ng ating kalaban ay Diyos. Mali po yan. Mali po pala. Sabagat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng pamamatnubay, Diyos ng pagtulong, Diyos ng pag-aalaga. Hindi lamang nawawala sa buhay natin na mayroon tayong kalaban na Diyos po ba kalaban? Ano po sabi dito? Ang kalaban na dyablo. Yung mga tuwid, kaya may mga pagkakataong tayo nakararanas ng hindi mabuting antas ng mga araw. Merong araw na tayo problematic, bigla na lang may darating na suliranin na mabigat, na kinakailangan mong pagtuunan ng tinatawag na pagpipigil, pagtitiis. Yan po pala nilinaw ng banal na kasulatan na may mga pagkakataon sa buhay. It may be almost all of those occurrences of events, kapag negatibo, pagka mabigat, pagka suliranin, yan po ay galing sa dyablo. Sapagkat ang layunin ng dyablo ay mag-double time. Sa military, ano ibig sabihin ng double time? Yung magagawa mo ng isang oras, yung para sa 2 oras nagmamadali ang dyablo. Kung kaya kang patayin ng dyablo within 1 hit lang, gagawin ng dyablo. Kung kayang sirain ng dyablo ang iyong pananampalataya sa loob ng 1 buwan, gagawin niya sapagkat siya nagmamadali. Ano sabi? Parang leong umuungal, gumagala, umahanap ng masisila niya. Kaya isa pa ito sa ating maituturo sa mga kapatiran na hindi lahat ng kalungkutang nadarama ng tao ay lagi na lang natin pagbibintangan umiiyak pa tayo, Panginoon. Ako po naniniwala ng aming dinadanas na itong paghihirap ay bigay mo upang kami ay sukatin. Minsan mahirap magbintang. Baka sabihin ng Diyos, o bakit ako na naman na pinagbibintangan niyo? Ha? Bakit Diyos? Hindi ba ang Diyos ay pag-ibig? Hindi na ba natin pagbibintangan minsan? Naiisipin natin na ang gumagawa ng kahirapan sa buhay ng tao ay ang dyablo upang pasamain ang ating isip. Upang ang ating madama ay ang pagtataksil sa Diyos. Sapagkat habang tayo nababaon sa kahirapan, ang isipin natin ay gumawa ng masama. At yan ay para sa ikapagtatagumpay ng dyablo. Hindi po ng Diyos. Kanya po mga bagay na dapat nating ma-realize, maalala, na hindi sa tuwing may nadaramang pagsubok ang tao ay iisipin na lang natin na Diyos ang gumagawa. Malinaw po dito na ang kalaban ng tao, hindi Diyos, kundi dyablo. Kaya pag isang araw at may dumating ng problema,
meron tayong nadaman na tila baga isang mabigat na isipin, unang-una muna natin isipin, nasa dyablo galing yun. Hingi tayo ng tulong sa Diyos na malampasan natin, yung suliranin na yun na bigay ng dyablo. Lahat ng negatibong mga bagay na nagpapasakit ng ating loob, lahat ng mga hindi mabubuting pangyayaring nagaganap sa tao, hindi gagawin ng Diyos yan sa iyo, sapagkat mahal ka ng Diyos. Ang gumagawa niyan ay ang umaatungal, umuungal na dyablo upang ikaw ay sirain. Kaya naman kinakailangan na ikaw ay magtagumpay. Mangyayari ba, magka-vibes kayo ng Diyos Magka-team kayo, manager mo ang Diyos Kaya kasi ang coach natin, ang Diyos ang ating pinaka-big boss. Ang tatak ng ating jersey Panginoon Diyos. Kaya hindi ba pwedeng Diyos mismo ang magbabagsak sa atin o Diyos ang magiging kalaban natin. Sa pagtatagumpay natin, laban sa dyablo, kasama natin magtatagumpay ang Diyos. Meron mga tao, basta't nawawala na lang sa mundo nang hindi na iniisip yung pagtatagumpay. Marami pang taong mas pinipili yung mabuhay na lang na walang pagtatagumpay. Para pong isang estudyanteng nag-enroll na hindi tinapos. Ganun po yung pangyayari sa buhay ng tao. Meron kang itinanim na hindi mo na diniligan, hindi mo na nakita namunga, hindi nakita yung progreso. Marami pong taong ganon. Yung mga tinatawag na quitters, kumbaga sa military, pumasok lang sa pagpupulis at nung mahirapan ay nag-quit, hindi nagtagumpay. Ganyan din po sa buhay natin. Marami tayo maranasan, nabigay, pagsubok ng dyablo, ngunit kung ating malalampasan, sabi nga po sa unang talata, sa buhay natin marami tayong mga kalaban, mas pinakamatindi nating kalaban, yung mga namamahala ng kadiliman. And definitely, hindi Diyos yung namamahala ng kadiliman. Kaya ang pangunahin nating kalaban sa ating buhay, ang dyablo. Laban sa pandaraya ng dyablo. Apokalipsis 12:9. Patuloy sa 12. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na dyablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Yan ang original story ng dyablo ay ayon sa pahayag at hindi naman mangyayaring magkakamali ang mga talata, ang mga kabanata sa banal na kasulatan. Ang dyablo galing din sa langit. Kasama yung mga tauhan niya, mga dyablo din, ay galing din sa langit. Not necessarily para material na nasa langit na inihagis, kundi iyan po ay talinhagan salita. Na ibig sabihin, nung araw ay tauhan din ng Diyos yung dyablo na yan na inihagis, na expel yan na itiwalag ng Diyos sapagkat nung lumaon ang gusto mas humusay pa sa kanya. Ay, matandang dragon. Ayan, dahil sa matulain at mabulaklak na mga pangungusap na yan, ang ini-imagine ng tao, nasa langit, inihagis, in a natural way, pinakamadali nating maging kahulugan, dating kasama ng Diyos, dating gakampi ng Diyos yung dyablo na yan, na inihagis ng Diyos, kumbaga tinanggal ng Diyos. Sapagkat ang naging trabaho ng dyablo ay nakikipagpatintero at nakikipagpagalingan sa Diyos. Kaya gayon din naman ang kalagayan ng mga tao sa mundo, di po ba? Pagka rumunong na, pagka tumaas na nalalaman, nagkakaroon na sa sariling paniniwala, nagkakaroon ng sariling pagtanggap sa pagtatagumpay niyang nadaramay, iniisip niya wala siyang katulong ng Diyos. Iniisip ng mga taong nagtatagumpay, sila lang talaga ang may gawa ng ganong pagtatagumpay. Kaya marami sa mga successful na personality sa mundo, kung kailan pa naging successful, saka pa nawalan ng Diyos. Kaya napakahalaga ng ating topic yung tungkol sa pagtatagumpay. Na kinakailangan madarama natin na habang tayo nagtatagumpay, lalo pa sa bagay na may kinalaman sa pananampalataya, kasama natin ang Diyos. Puntahan natin sa 12.
Nasa cellphone ko. Twelve. Kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Mayroon talagang purpose eh. Mayroong misyon ng diablo. Kaya, yan ang kinakailangan pagpatiunan natin sa mga kapatid. Ang buhay sa mundo talaga hindi panatag na araw-araw eh. Masasabi mong laging maayos, sapagkat ang kalaban na diablo, ang tagapagsagawa ng mga kamangmangan, ng mga katampalasanan, ang tagapagsagawa ng pait at ng mga sakit na nararamdaman ng tao. Sakit sa loob, sakit ng kalooban. Bagaman yung sakit talaga, yung sickness, yung disease, ay natural na fenomeno niya na tumarating sa mundo na kahit lingkod ng Diyos ay pinapasok niya eh. Kaya hindi totoo yung kapag lingkod ka ng Diyos hindi ka magkakasakit. Nangyayari talaga. Yan ay isang natural na phenomenon pangyayari sa mundo. Pero yung mga sakit ng kalooban, mga problemang malalaki, mga intindihin, kadalasan yan ay bunga ng diablong nagmamadali na ang gusto'y mapasama, mapariwara ang buhay ng mga lingkod sapagkat nakikipagpaligsahan, nakikipagtagisan sa Diyos. E gaya naman nangyayari kay Job. Nangyari kay Job noon, di ba't pinatubuan ng napaka matinding ketong? Nang akala nung asawa ni Job ang gumagawa na ni Panginoong Diyos, na kung sa ating normal na tao sa kasalukuyan kapag ang isang tao nagkakasakit ang sinasabi ng mga kaibigan sinusubukan ka lang niya ng Diyos. Labanan mo niya. Manalangin ka sapagkat hindi ka bibigyan ng Diyos ng pabigat na hindi mo kaya. Napakadalas po na yan na ang napagbibintangan natin ng Diyos. Diyos ang gumagawa ng mga pait sa ating buhay. Maling-mali po. Sapagkat dito'y malinaw na ang mga pait, na ang mga kasamaan, ang mga kadiliman, ang hindi magandang kapalaran ay ini-offer, inihahatid sa atin ng diablo para tayo buwisitin, para tayo i-recruit na mapunta sa kabilang panig, sa kabilang bahagi, doon sa tinatawag na bayan ng kadiliman. Kaya yun dapat nating mapagtagumpayan. Yung karunungan sa mundong ito, nanunukno ka na ng lawak na hindi mo na maintindihan. Sapagkat mayroong mga pangyayari na mayroong galing. May magandang buhay na galing sa Diyos. Maganda yun, that is positive. Minsan pati diablo nagbibigay din ng magandang buhay sa kapatid. Kaya nalilito yung tao. Ang ina ba galing yung magandang kapalaran na ito, yung pagdadagumpay ko ba na ito? Di ba doon sa pag-uusap, ipinasyal ng diablo ang Panginoong Jesucristo, lahat anya ng mga natatanong mo, lupain na yan. Ipamamahala ko sa iyo. Ang diablo ay nagbibigay din, hindi lamang ng pait, hindi lamang ng kalungkutan, hindi lamang mga mapapait na kapalaran, kundi ang diablo ay nagbibigay din ng katagumpayan sa tao. Di ba si Atong Ang, napakatagumpay na tao? Baka hindi natin kayang bilangin ng pera niyan. Hindi sa kanya, ang pakiramdam niya, siya matagumpay na tao. Nagdadasal din niya sa gabi, nagpapasalamat siya. Sa Panginoon, salamat po sa bawat 100 pisong taya ng mga mananabong, meron akong 20%. Meron akong 20 pesos sa bawat 100 taong tumataya. Hindi ba? Maraming nasira buhay dyan sa talpak na yan, dyan sa mga pagsasabong na yan. Maraming mga nasanlang bahay, kotse, lupa. Maraming nagkahiwalay ng mga mag-asawa. Maraming mga taong nawalan ng trabaho dahil diyan sa pagsasabong sa online sabong na yan. Ngunit mismong si Atong Ang kanyang pakiramdam, siya ay napakatagumpay sapagkat sa kanyang pakiramdam nakatutulong ang sabong na yan sa mga ospital na tinutulungan sa Pilipinas. Kaya galit na galit si Gretchen Barreto
kay Bato de la Rosa sapagkat ipinatigil yung online sabong temporarily. Legally pinatigil, pero ngayon mayroon pa din, illegal. Hindi naman malulubayan eh. Yan yung mga success story. Success story ng mga drug lords. Success story ng mga nagbebenta ng mga smuggle ng mga gasolina at mga kung ano-ano. Successful po yung mga yan. Kaya lagi natin sinasabi, hindi lahat ng masarap na buhay ay galing sa Diyos. At hindi rin naman lahat ng kalungkutan ay lagi nating isinisisi sa Diyos. Kundi ang pinapaliwanag po ng Biblia, ang tunay na kalaban natin sa mundong ito ay ang diablong umuungal. Hindi ang Diyos ang nagpapahirap sa atin. Madalas na pagbibintangan natin, ang higpit ng utos ng Diyos, nasasakal tayo sa utos ng Diyos. Mahirap sundin ang utos ng Diyos. Pero sa totoo lang po, ang nagpapahirap sa tao ay ang kalayawan na itinuturo ng diablo. Kaya sa ating pagpapatuloy, ano ang malakas na pamuksa na ginagamit ng diablo laban sa mga lingkod ng Diyos? Paano pinipilay ng diablo ang maaliwalas at ang matuwid na buhay ng mga lingkod? Saan may tumatawag? Sa cellphone? Basahin natin. Marcos 4:19 sa pagpapatuloy ng ating paksa. Ang mga pagsusumangkit na ukol sa sanlibutan, yan yung pinag-uusapan natin kanina. Pagsusumangkit, pagsisikap, pag-aaral na mabuti, pag-iisip na magkaroon ka ng mabuting pamilya, maging mabuti kang husband, maging modelo kang nanay sa inyong sambahayan. Iyan ang mga pagsusumakit natin. Araw-araw, pag mulat pa lang ng mata, nagsusumakit na ang mga tao. Ang daya ng mga kayamanan, ng mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Maraming mga business. Kaya pahanap buhay ang English din ay business. Ang spelling niya business. Because habang tayo maraming mga nag-iisip, nagiging busy tayo. Ano mang pagsusumikap. Kaya nakakatuwa sa buhay na ito. Pag hindi masikap ang tao, pag tamad ang tao, hindi pinupuntahan ng diablo. Wala kaya kang mapapala doon eh. Ang taon tamad din, sanay na sa pagiging tamad. Hindi na matutuwa diablo doon eh. Ang lagi binubusisi ng diablo, ang mga taong masikap. Dadagdagan niya ng kung ano-ano pa mga sikap at sikap hanggang sa mawala na ng oras sa paglilingkod. Yan ang umiinis sa salita. Ang salita ng Diyos ay naghihintay sa tao, subalit ang tao ay nangyayari sa sobrang dami ng mga pagsusumakit na hindi na ipagtatagumpay. Hindi masamang maging mapagsumakit kung talagang kaya mong idirehin, kaya mong lagyan ng proper management. Kaya hindi natin tinuturuan ng mga kapatid nating maging tamad. Sabi lang dito, kadalasan, ang ating mismong mga pagsusumakit, yung mga aspirations in life, paminsan-minsan yung mabubuti mong pangarap sa buhay, ang nagpapalayo sa Diyos. Kahit kami nung anak ko nga nag-uusap nitong some few months ago, dahil doon sa kanyang pag-iisip na in the future, makikinabang din naman ang ating pangasiwaan. Kung meron tayong madadagdag na abogado, lalo pat mangaral, napakaganda. Kaya sabi niya, Daddy, medyo magkakaroon tayo ng proper management. Sapagkat, sa mga ilang panahon, matututok ang kanyang oras doon sa kanyang pag-aaral. Sabado at Linggo yung natapat niyang pag-aaral. Sabi ko, walang bahala. This is what I'm telling you, yung proper management. Yung sugo mo ako, sige, habang nag-aaral ka, mga ilang taon na lang naman yan, 2 taon, 3. Ako muna ang susugo. Proper management. Mayroon siyang aspiration na hindi naman pang matagala. Kapag naman yun napagtagumpay niya,
tayo din na makikinabang dyan sa mga mabubuting pangangasiwa. Kaya totoo po yan, ang ating mga pagsusumakit, pag hindi mo na idirehe, pag hindi mo na iplano ng maganda, yan din ang maglulubog sa iyo sa dakong huli ng iyong buhay. Kaya, bakit tinatawag na proper management? Hindi naman kung nabasa mo ang pagsusumakit sa sanlibutan, hindi ka na magsusumakit, hindi ka na magsisika, pahayaan mo na sarili mong wala kang iniisip na mabuti, lalo namang mali yun. Hindi masama ang magsumakit kung kaya mo iplano ng mahusay. Kadalasan, diyan po nagtatagumpay ang Diablo sa sobrang mga pagsusumakit ng tao na nauuwi sa paglimot sa Diyos. Ano pa, mga pangunahin na susi sa paglimot ng tao at pagkaligaw ng tao sa pananampalataya. 1 Timoteo 6:9 hanggang 10. Tahol na naman yung aso. Ikaw na, disturb. Datapot ang mga nagsisipagnasang yumaman, which is, lahat naman siguro ng tao nagnanasang yumaman, no? Normal yan sa tao, Ilagay na natin, pati tayo ganyan. Ay nangahuhulog sa tukso at sa silo. Meron lang dalawang bagay ang patutunguhan ng taong nagnanasang yumaman. Isa ay yung mahulog at isa yung hindi nahuhulog. Kaya hindi mamaya sa tao yung magsikap ka at magnasa ka ng magandang buhay. Kaya lang, mag-iingat ka. Sapagat merong nagnanasa na nahuhulog. Ibig sabihin, pag merong nahulog, merong hindi nahuhulog. Kung wala natira, sabihin, hulog na lahat yun. Ibig sabihin, ng may nahuhulog, nangahuhulog sa tukso, sa silo, sa maraming mga pitang hangal at sasama. Hindi naman lahat. Kasi pag inalis mo sa buhay ng mga kapatid nyo, mga kapatid, sabihin sa mga anak niyo, mag-aragay mabuti. Magkatulong-tulungan ng mga magkakapatid. Pag may isang nagtagumpay, lahat na yan magtatagumpay na. Nakasasawa na yung buhay na mahirap, na bawang lang pinanghihingi pa sa mga kapitbahay. Hindi naman yaman na 10 milyon ang ating pinapangarap. Hindi naman yaman na kamukha ng mga Sobel, mga Ayala, ang ating pinapangarap. Yung magkaroon ka lang ng sapat na pundasyon sa bahay na ang iyong lagayan ng bigas hindi nauubos. Pag hingi ng pambili ng lollipop ng apo mo, meron ka na iabot. Ini isang kayamanang maitutuloy na. Kaya hindi natin maaaring ituro sa kapatid na mga kapatid masamang magnasa na yumaman. Sabagat tatama rin na lahat yan. Lahat ng yan ay hindi na magsisipag-aral. Kinakailangan maituro natin yung tama, na mayroong nagnanasang yumaman na nangahuhulog. Ngayon, depende sa'yo. Nahulog yun Iyan ay turo na may nahuhulog. Ibig sabihin, that is a precaution. Warning yun. Kung ikaw ay nagnanasa, see to it na hindi ka mahuhulog. Yun lang ang vice versa. Yun ang tinatawag na lohika at psikolohika ng mga usapan. Kung merong nangahuhulog, merong hindi. Pag hindi ka pumayag na mahulog. So, hindi masamang magnasa. Hindi masamang magtagumpay doon sa pagsisikap. Ano po? Iyan kasi naguhulog sa tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbaya. Yan ang perfect story ng mga tao. Talaga namang habang mga yumayaman, lalong nagkakaroon ng hindi magandang kwento yung buhay. Kaya, yan ay learning sa atin yan. Ang number 1 instrument ng Diablo ay pera. Hindi ka pa paghihirapin ng Diablo Madalas ang offering niya masakit sa dulo pero masarap sa una. Hindi inuna sakit muna saka sarap sa dulo.
Magkahalo yan. Bibigyan ka muna ng sarap ng dyablo, sa huli na sakit. Sa huli yung hulog. Nangahulog, di ba? Nag-interest muna sa salapi, saka nahulog. Kaya nauna muna yung sarap. Nauna muna yung makalimot yung kapatid. Sa huli na, lumulungkot ang kapalaran kapag hindi na mahabol. Kaya yan po ang istorya ng mga tao. Ngayon, sa mga dakong huli ng ating pag-aaral, paano makikipaglaban, paano natin maiaayos, paano matuturuan ang bawat isa sa atin sa isang mas maaliwalas na buhay. Paano makakamit ng tao o ng sino mang kapatid, iyon tinatawag na mabuting pagtatagumpay. Yung pagtatagumpay na hindi peke. Maraming pagtatagumpay sa mundong ito na peke, na hindi totoong tagumpay. Maraming kayamanan galing sa kasamaan. Iba mga, kung sino ngayon ang mga, mahirap na lang magsabi, kung sino ngayon ang mga nangangasiwa ng bayan, mga politiko, sa magaling yung mga yaman na yan. Ang may capacity ngayon na kumandidato sa gobyerno, kinakailangan multimilyon ang pera mo. Di ba? Kaya malungkot ang istorya ng daigdig na nangangasiwa. Ayun, hindi dapat mangasiwa. Paano pala paglalabanan? Paano natin, sa buhay nating mga lingkod ng Diyos sa Iglesia, paano natin i-manage yung ating kalagayan? Efesos 6:16 hanggang 17. So, nalalapit natin pagtatapos. Bukod dito, itaglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Number 1, yung pananampalataya. Yung panatag na pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay isang kalasag sa buhay. And no matter what, ano man yung offerings, ano man yung magiging pagpasok ng mga panganib, ang panganib ay pwedeng in-form ng maganda, pwedeng mag-disguise ang panganib, pwedeng maganda yan, pansilo, bitag. Kinakailangan alisto ang tao na isang araw mula ngayon, biglang may gugulat sa iyo, isang pagkakataong magpapabago ng iyong buhay. Maaaring yan ay isang mabuting kapalaran na hindi natin alam, baka mami sa diablo galing. Kung merong kalasag yung pananampalataya mo, kung ikaw ay naging panatag doon sa iyo, ano man ang mangyari, itanim mo sa bumbunan natin, itanim mo sa iyong espiritu at sa iyong kaluluwa, hindi ka kailanman magbabago ng pananampalataya sa Diyos. Ano't anuman ang magaganda o pangit na kapalarang mangyari sa buhay mo. Yan po yung kalasag ng pananampalataya. Which means, parang tatag ng loob yan. Bumagyo man o umaraw, ang kalooban natin panatag lang. Di po ba? Ganun lang yun. Ano ginagawa ng kalasag ng pananampalataya? Siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama at magsiguro rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Medyo malalim yan. Hindi na gaanong abot siya ng mga kabataan. Sapagat yan mga pangungusap na matulain. Ano ba ibig sabihin ng turbante? Ang turbante related yan sa pantali Turban o parang some sort of pantalokbong. Isang maginagamit yun. Yung turbante na yun, pwedeng pamigkis, pwedeng pantalokbong sa pagkainit. Yan self-defense kapag ka mainit, may kinakailangan mo ng turbante. Yan. Ibig sabihin yan depensa ng tao. Kapag kami nararamdaman kang bagay na ikasasama mo, kinakailangan meron kang turbante. Ano pa? Tabak. Hindi naman ibig sabihin may dala ka para kasi Andres Bonifacio, kundi handa rin ang loob mo. Meron ka rin kalasag na tabak na yan ang salita ng Diyos na siya mong ipapatay, siyang magtitiis, siyang pipigil sa lahat ng mga bagay na maaaring makapagpabago sa iyong katayuan bilang lingkod ng Iglesia. Ang iiwasan natin, yung ikaw ay mapahiwalay sa bayan ng Diyos. Bakit ba nahiwalay ang iba nating mga kapatid na minamahal natin? Dahil diyan sa mga pag-akay ng kasamaan ng diablo na nagkulang sila sa pagtataglay ng turbante, ng kalasag at ng tabak na salita ng Diyos. Yan lang ang nawala
Tayo, ba't hanggang ngayon nananatili pa tayo? Nakulang na lang ikalogin tayo sa loob na nananatili pa kayong TV, alam mo kayong pangalan. Diba? Buhay pa tayo eh. Nararamdaman natin yung sa kabila ng lahat tayo matatag at ang pamamatnubay ng Diyos ito, tinatanggap pa rin natin. Kaya hindi tayo nakakaramdam ng panlulupaypay. Ano man ang mangyari, mananatili tayo dito sa loob ng bayan ng Diyos, sa ilalim ng pangasiwa ng mga mangaral na itinalaga ng Diyos sa kanyang bayan. Tayo pong lahat yun. Pangalawa, awit, 119:11. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Araw-araw, mula sa pagdilat nating mata sa umaga hanggang sa muli nitong pagpikit sa gabi, ipagpasalamat natin sa Diyos yung ating naging maghapong pagsisikap na hindi tayo nakagawa ng paglaban o pagtataksil sa Diyos. At matatapos ang araw, continuously, matatapos mo yung taon, pagbe-birthdayin ka ng Diyos, taon-taon, katulad ni Brad Hinaro na ngayon nagpapasalamat ang kanyang sa Diyos dahil sa pagsapit ng kanyang kaarawan. Yan ang kahulugan nun eh. Yung araw-araw ikaw na ipagtatagumpay mo, yung hindi ka nagiging kalaban ng Diyos. Ang salita ng Diyos naiingatan mo sa iyong puso at nagiging sapat na dahilan yan para sa kinabukasan pagising mo, nasa ilalim ka pa rin ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Araw-araw ganun. Yan ang ating inspirasyon na kailan pa man ay hindi natin makakalaban ang Diyos sapagkat ang kanyang salita ay iniingatan sa ating puso. Yan ang pangunahing depensa. Wala naman nabibiling vaccine sa mercury drug na para manatili ang tao natapat sa iglesia, pabilan nga po ng pang-eleksyon. Alam vaccine niya, kundi tayo rin mismo. Ang salita ng Diyos ang iingatan mo sa iyong puso. Kapag hindi mo iningatan, ikaw din ang malalaglag. Ganun lang po yun. We have no other option. Wala tayong maaaring iba pang lipatan. Wala tayong maaaring iba pang gawin. Hindi tayo maaaring magwalang bahala. Hindi tayo maaaring tamarin na nakasasawa na sa IDBCG, ganito at ganyan. Hindi kami umuunlad. Nakakainggit ang Iglesia ni Cristo. Dami-dami nila, nakakainggit ng ganon. Yun ay mga pang-display ng Diablo sa ating mga mata eh. Yan yung pang-inis sa salita. Yung salitang iniingatan mo sa iyong puso, bibigyan ka naman ng Diablo ng mga tanawin sa kapaligiran na talaga nakaiinggit. Na ang iyong mga kaibigan doon nakasama sa ibang relihiyon. Ikaw naman ay mukha kang tatanga-tanga dito sa kakaunting lipunan ng mga lingkod ng Diyos sa IDBCG. Nakatagal-tagal mo ng tinitiis, na isang araw tila baga gusto mong umalis at gusto mong magtayo ng sarili mo. Gusto mong maniwala na nasa iyo ang tamang paninindigan at kaya mong iligtas ang ilang mga tao. May mga ganong pagkakataon eh. Ito'y minana lang sa atin. Minana lang natin sa ating mga magulang. Sa matagal na natin pagdiyagay, ipagpapatuloy natin ang pag-iingat ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Hanggang sa matapos ang ating pamumuhay dito sa mundong ito, na tayo'y nagtagumpay. Sa araw ng paghuhukom, makakamtan natin yung kanyang pangako. Sa mga huling bahagi natin pag-aaral, tapusin natin, ang dapat na laging isipin ng sino mang kapatid na hindi magtatagumpay sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ganito po ang aabutin. Apokalipsis 21:8. Pagkatapos nito, 5 minutes coffee break. Ngunit sa mga duwag, sino ba yung duwag? Yung tinamad, yung umalis, yung lumigot ang isip. Sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Hanggang dito po ang ating naging maigsim pag-aaral, mga kapatid.
Coffee break muna po tayo. Maya-maya ay diretso na uli. And at exactly 3 o'clock siguro tayo tapos na. Maraming po salamat. Cut muna tayo.